Kabanata 751. Ang sandaling ito ay naging sanhi ng pag-ikot ng ekspresyon ni Jean sa pagkabigla habang siya ay likas na umatras ng kalahating hakbang. Halata ang pangamba sa mukha niya. Sino ang aasahan na ang pag-atake ay ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas? Ang isang pag-atake na sobrang nakakatakot ay walang nagawa. Bago pa makabangon si Jean, gumalaw muli ang figure ng Swarm Queen, at nalaslas ng talam sa kanyang kamay. Huminto ang figure ni Jean habang ang kanyang mga yabag ay natigil, at ang takot ay kumalat sa kanyang mga mata. Iyon ay dahil ang asol na talam ng Swarm Queen ay tumusok na sa kanyang dibdib. Spurt! Bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanyang sugat. Gayunpaman, ang dugo ay hindi iskarlata na pula, ngunit isang makinang na asol. Ikaw! Nabaluktot ang ekspresyon ni Jean nang makita ang nangyari. Hindi siya naghihirap, ni hindi niya maramdaman ang sakit. Pagkatapos, dahan-daang umindayog ang kanyang katawan bago natapilok sa lupa. Ang kanyang buhay ay unti-unting nauubos. Parang may naalala si Jean. Bumuga siya ng kanyang huling hininga at sinabing, Ikaw ang tagapangalaga ng Belladonna Cult. Ang pinakamakapangyarihang alas ng kulto. Kasabay nito, mga 10 milya ang layo sa tuktok ng isang burol, makikita ang fireworks sa tuktok ng tirahan ng Foster mula sa anggulong ito. Isang malabong figure ang lumabas mula sa kadiliman, at tumingin dito, at ulong, mga tanga. Mga ganap na unggoy. Paano pa sila mabibigo sa ganitong estado? Ang mga mula sa Origin Sword Styles ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Totoo, ang mga mula sa Origin Sword Styles ay hindi mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, ang mga Origin Ninja na tulad mo ay wala ring masyadong maipapakita, di ba? Isang mahinahong boses ang nanggaling sa likuran mismo ni Ghostface. Nagulat si Ghostface at agad siyang napalingon. Pagkatapos, nakita niya ang isang figure na naka-tracksuit na nakaupo sa isang bato sa isang burol sa likod niya, at umiinom ng bote ng soda water sa kanyang kamay. Ikaw si Harvey, ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance. Dahan-daang tanong ni Ghostface habang kinakalma ang sarili pagkatapos huminga ng malalim. Gayunpaman, siya mismo ay labis na nabigla. Siya ay isang tunay na mandirigma, at ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay. Ngunit para kay Harvey ay palihim na lumitaw sa likuran niya. Kung hindi niya ilantad ang kanyang sarili sa pagsasalita, hindi rin siya mapapansin ni Ghostface. Sa sandaling ito na ang kanyang pangamba kay Harvey ay umabot sa rurok nito. Kilala mo ako? Tanong ni Harvey habang nilalagay ang bote ng soda water sa isang bag. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang mga kamay at nagpatuloy, I guess that'll make everything easier then. Alam mo hindi ako mapakali sa inyo na mga Islanders. Kung masasagot mo ang mga tanong ko ngayon, iisipin kong hindi kita papatayin. Paano ang tunog na iyon? Kung handa kang tumstigo bilang saksi, maipapangako kong aalisin ko ang iyong sentensya ng ilang taon kapag humarap ka sa paglilitis. Hindi masama, tama ba? Bahagyang natigilan si Ghostface bago nagpakita ng mapait na ngiti. Harvey, pinatunog mo na ako ay iyong bilanggo. Napakalakas mo, inaamin ko. Inaamin ko rin na baka hindi ako ang kapareha mo. Ngunit kahit na, hindi mo ako mahawakan dito. Mas malakas ako kaysa sa inaakala mo. Whoosh! Bilang isa sa mga pinakanamumukod tanging elite sa mga Origin Ninjas, si Ghostface ay palaging lubos na mapagpasya sa kanyang mga aksyon. Bago pa man niya matapos ang pakikipag-usap kay Harvey, may lumabas na isang punyal sa kanyang kamay. Kumislap ang kanyang figure, at dumiretso ang punyal para kay Harvey. Inilabas ni Harvey ang kanyang kanang kamay, na para bang inaasahan na niyang tatambangan siya ni Ghostface, at isang sanga ng puno na kinuha niya ang humadlang sa punyal ni Ghostface. Klang! Habang nagsasagupaan ang kanilang mga sandata, umalangaw-ngaw ang isang malakas na kalabog. Bahagyang nag-alinlangan ang figure ni Harvey habang ang figure ni Ghostface ay itinapon sa ere, at napunta siya kung saan siya nagsimula. Laking gulat ni Ghostface na maaaring ilihis ni Harvey ang kanyang pananambang sa pamamagitan lamang ng isang sanga ng puno.
May malamig na ngiti sa labi, mas lalong tumindi ang aura sa paligid. Habang si Harvey ay medyo makapangyarihan, siya mismo ay hindi rin ganoon kahina. Ang mga nakarating sa yugtong ito ay may di matinag na diwa ng pakikipaglaban. Nagulat din si Harvey nang makita niyang mas lumalakas ang battle spirit ni Ghostface. Hindi niya inaasahan na may mga tunay na walang takot sa kamatayan na mga taga-isla. Upang ipakita ang kanyang paggalang kay Ghostface, itinapon ni Harvey ang sanga ng puno sa kanyang kamay at tumayo. Pagkatapos, gumawa siya ng isang beckoning sign sa kay Ghostface gamit ang kanyang kanang kamay, na parang siya ang mas magaling. Ito ay isang simpleng aksyon, sigurado. Ngunit ito ay medyo nakakahiya. Natawa si Ghostface dahil sa galit, at agad niyang iniwas ang kanang kamay. Isang string ng itim na dagger ang bumaril mula sa kanyang manggas, at dumiretso sa kinatatayuan ni Harvey. Malinaw ang kanyang layunin sa pagpatay. Ang pag-atake ay lubhang nakakatakot. Ang maraming dagger ay tila pinunit ang mismong espasyo sa paligid nito at hindi pinansin ang mga depensa ng kanilang target. Thud, thud, thud. Habang umaalingaw-ngaw ang malalakas na kalabog sa hangin, ang batong kinatatayuan ni Harvey ay natusok, at ilang malalalim na butas ang ginawa. Iyon ay sapat na upang sabihin na si Ghostface ay nakikipaglaban na sa kanyang buong kapangyarihan. Ang pagtama ng mga dagger na iyon ay mga ngahulugan ng agarang kamatayan para sa mga ordinaryong martial artist. Kung ang mga mula sa Sky Plane o mula mismo sa Island Nation, ang iyong mga diskarte ay hindi talaga ibig sabihin, kalmado pa rin ang ekspresyon ni Harvey kahit na nahaharap sa gayong nakamamatay na pamamaraan. Hindi siya umatras, ngunit sa halip ay dumiretso sa kay Ghostface, na iniiwasan ang lahat ng mga pag-atake na ibinato sa kanya. Agad na lumitaw si Harvey sa harap mismo ni Ghostface at itinutok ang kanyang kamao patungo sa kanyang target. Walang espesyal sa pag-ataking ito. Ito ay isang tuwid na suntok, na nakatutok sa ulo ni Ghostface. Bagamat isa lamang itong normal na suntok, kung ano ang nakikita ni Ghostface sa kanyang mga mata na ang suntok ay parang isang maliwanag na nagniningas na araw, na agad na nag-aalis ng lahat ng kadiliman sa mundo. Ang pag-ataking iyon ay tila pinawi ang kalangitan at patuloy na lumawak palabas sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, tila nanginginig ang buong gabi. Whoosh! Pati ang hangin mismo ay tila nagliliyab. Ngunit nang harapin ang nagbabagang suntok na ito, ang tanging nararamdaman ni Ghostface ay ang lamig sa kanyang gulugod. Iyon ay dahil alam niya na kapag tinamaan siya ng suntok na iyon, mamamatay siya. At tiyak na mamamatay siya nang sira ang kanyang katawan. At ang hawakan ni kamatayan ang palaging pinakamalamig. Si Ghostface, na may lubos na pagtitiwala sa kanyang mga kakayahan, ay mabilis na umatras. Iyon ay dahil alam niyang kung hindi, kamatayan lang ang naghihintay sa kanya. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa kanya kahit na nagsimula siyang umatras. Si Ghostface ay likas na itinaas ang punyal sa kanyang kamay at sumangga sa kanyang harapan. Klang! Ang punyal ay agad na nabasag sa pira-piraso at bumaril sa lahat ng direksyon. Ang ilan ay hiniwa sa kalahati ang mga siglong gulang na puno. Matapos basagin ang punyal, hindi tumigil ang kamao ni Harvey. Patuloy itong bumagsak ng hindi maiiwasan, at napapalibutan ng aura. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ghostface, at isang ghost mask ang agad na lumitaw sa kanyang mukha, ang kanyang aura ay muling lumakas. Basagin. Ngunit bago pa umabot sa kanyang tangkad ang kanyang aura ay may lumitaw na bitik sa maskara ng multo, na nahati sa dalawa. Sa pagpigil ni Harvey sa aura ni Ghostface, ang kanyang alas sa butas ay ganap na walang silbi at walang kahulugan. Imposible, ungol ni Ghostface nang maramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang balat at ang mga balahibo sa kanyang braso na tumatayo. Patuloy niyang inihagis ang lahat ng uri ng armas gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga dagger at darts ay paulit-ulit na itinapon, at ang kanyang figure ay patuloy na umatras paatras, na gustong itigil ang pag-atake sa lahat ng bagay sa kanyang pagtatapon. Klang! Muling umalangaw ang mga tunog ng pagkabasag ng metal. Walang saysay ang kanyang pagtutol.
Sa huli, napapanood lang ni Ghostface ang kamao ni Harvey na tumatama sa kanyang midsection. Arg! Umubo si Ghostface ng isang subo ng dugo habang ang kanyang figure ay itinapon pabalik. Para siyang gulong-gulo nang bumagsak siya sa lupa. Gulat na napatingin sa kanya si Harvey nang makita ang nangyari. Buhay ka pa pagkatapos ng pag-atake ko. Nang dumaong ang pag-atake ni Harvey, napansin niyang tiyak na nakasuot si Ghostface ng ilang uri ng baluti. Naabsorb na ang 30% ng puwersa sa loob ng kanyang suntok. Kung hindi, si Ghostface ay walang pagkakataon na mabuhay. Totoo na napakalakas mo, anak. Pero hindi mo pa rin ako mapapatay. Umubo si Ghostface habang tinatakpan ang bibig na tumutulo ang dugo sa gilid ng labi. Pinunasan niya iyon, at napuno siya ng galit. Mula nang siya ay maging numero 1 sa hanay ng nakababatang henerasyon ng Origin Ninja, mas mababa lang ang kanyang katayuan kaysa sa Young Master. At ang mga nagsasanay ng Origin Ninjutsu ay papatay lamang at hindi papatayin. Kahit na nasugatan ay isang bagay na bihira para sa isang tulad ni Ghostface. Ngunit hindi niya inaasahan na mapipilitan siya sa isang sulok ng suntok ni Harvey. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Hindi naman mahirap patayin. If one punch is not enough, then I'll just throw another punch, mahinahong sabi ni Harvey at humakbang muli. Pagkatapos, umabanti siya, at naghagis ng isa pang suntok. Ang pananambang ng mga taga-isla kay Neve ay nalampasan na ni Harvey, kaya't hindi niya naisip na turuan ang Skyplane ng magandang aral. Hindi siya natatakot sa kanila, ngunit kung patuloy silang magsisikap sa bawat ibang araw, mabilis silang magiging isang istorbo. Nang makita ni Ghostface na muli siyang sasalakayin ni Harvey gamit ang kanyang hubad na kamao, puno ng galit ang ekspresyon ni Ghostface. Tanga ka, sa tingin mo ba kaya mo akong patayin sa isang hit lang? Marami akong diskarte sa kaligtasan. Ang Origin Ninjutsu ay walang kapantay, sabi ni Ghostface habang nagsagawa ng serye ng mga hand seal. Huminga siya ng malalim at bumuga ng isang dambuhalang bola ng apoy. Pyromancy, nagliliyab na fireball. Agad na uminit ang hangin sa paligid nila. Agad na nasunog ang mga puno, palumpong, at damo. Maging si Harvey ay naningkit ang mga mata nang lumipat siya sa gilid. Hindi siya interesadong umatake nang hindi pa rin niya maisip kung paano gumanap si Ghostface ng isang bagay na sa mga pelikula lang niya nakikita. Habang diretsyong lumipad ang dambuhalang bowl ang apoy patungo kay Harvey, naramdaman niya na maging ang halumigmig sa hangin ay tuluyan ng sumingaw. Ang bango ng nakakapasong init ay tumagos sa hangin. Paulit-ulit na umatras si Harvey. Sa bawat hakbang niya, sinisipa niya ang ilang piraso ng bato sa mismong bola ng apoy, sinusubukan na gawin na pabagsakin ang bolang apoy sa sarili nito. Thud! 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 Ang bola ng apoy na gumugulong patungo kay Harvey ay sumabog bago pa ito makalapit sa kanya sa dulo dahil sa paglakas ng agos ng hangin. Gayunpaman, ang lahat ng nakapaligid na buhay na halaman ay nasunog sa alikabok ng malakas na heatwave, na parang may nagpasabog sa eksena. Naningkit ang mga mata ni Harvey nang makita ang nangyari. Nalampasan na ng pamamaraang ito ang karaniwang tinatawag na martial arts. Ito ay malapit na sa pantasya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Harvey ng pamamaraan ng pagpatay na tulad nito. At kaya, umatras muli si Harvey at napanatili ang isang ligtas na distansya sa pagitan niya at ni Ghostface bago mausisa na tumingin sa kay Ghostface. Ito ay napakabihirang para sa isang tao na gumawa sa kanya na interesado sa pagkakaroon ng isang mahusay na labanan. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ghostface nang makita niya ang ginawa ni Harvey. Ayon sa kanyang kalkulasyon, kahit na hindi kayang patayin ng kanyang blazing fireball technique si Harvey, magagawa nitong itapon si Harvey sa isang estado ng pagkalito. Hindi niya inaasahan na ang kanyang alas sa butas ay hindi man lang magpapawis kay Harvey. Hindi siya makapaniwala. Kung iyon ang iyong huling alas, naniniwala ako na maaari mong ihanda ang iyong mga huling salita ngayon. Ngumiti si Harvey na parang may na-realize. Iyon ay dahil naiintindihan ko kung paano ko kontrahin ang iyong diskarte ngayon. Tanga,
Malamig na ngumiti si Ghostface habang patuloy siyang gumagawa ng mga hand seal. Habang ginagawa niya iyon, paulit-ulit na lumabas ang mga bola ng apoy mula sa kanyang bibig. Bagamat mas maliit ang mga fireball na ito kaysa sa nauna, mas mabilis at mas marami ang mga ito. Sa kasamaang palad, walang nangyaring hindi inaasahan. Sa sandaling ang mga bowl ang apoy na ito ay tatama kay Harvey, lahat sila ay napatay ng mga sipa ni Harvey. Halata namang nakita talaga ni Harvey ang kahinaan nitong mga bowl ang apoy. Hindi rin nagtagal, at nagsimula ng humihingal at pawisan si Ghostface habang patuloy siyang gumagawa ng mga hand seal. Malinaw na si Ghostface ay gumugugol ng maraming enerhiya gamit ang ninjutsu tulad nito. Kung hindi niya matatalo si Harvey sa ilang sandali, malapit na siya sa kanyang pagkatalo. Hindi mo talaga kaya, tumigil ang figure ni Harvey habang kalmado siyang nagsasalita. Isang dagandong ang pinakawalan ni Ghostface, gamit ang lahat ng kanyang lakas nang makita niya ang nangyari. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo, Harvey? At pagkatapos, lumitaw sa kaliwang kamay ang isang maliit na manika na kasing laki ng palad niya. Pagkatapos noon, kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at dinuraan ng dugo ang manika. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng kanyang mga selyo sa kamay at nagsimulang bamulong ng isang incantation. Ang manika ay nagsimulang kumibot, na parang nagsisimula ng magkaroon ng sentido at muntik ng mabuhay. Nang makita ni Ghostface ang nangyayari, mas lalo siyang nahulog sa kabaliwan habang patuloy ang kanyang pag-awit, na parabang gustong gamitin ang kanyang mga salita para patayin kaagad si Harvey. Napakunot ng noo si Harvey dahil napansin niyang tila nakatali ang mga braso at binti niya nang hindi nakikita. Sa sandaling ito, idinilat ni Ghostface ang kanyang mga mata nang lumitaw ang isang mahabang karayom sa kanyang kanang kamay, at inipit niya ito sa kaliwang braso ng manika. Thud! Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 755. Isang matalim at matinding sakit ang agad na bumalot sa buong pagkatao ni Harvey nang maramdaman niya ang isang malaking karayom na tumusok sa kanyang kaliwang braso. Habang walang aktwal na pinsala, ang sakit ay napakasakit. Ngunit ang sakit ay hindi pisikal, ito ay mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang makita ni Ghostface ang ekspresyon ni Harvey, nanlaki ang kanyang mga mata nang muli siyang dumura sa manika mula sa dulo ng kanyang dila, at ang manika ay mas lalo pang nag-convulse. Pagkatapos noon, isang malamig na tawa lang ang nailabas ni Ghostface habang muli niyang pinulot ang karayom at sa pagkakataong ito, idiniin ito sa dibdib ng manika. Isang walang hugis na sakit ang nagsimulang kumalat sa pagkatao ni Harvey, at sa pagkakataong ito, dumiretso na ito sa kanyang dibdib. Muling nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Anong uri ng sumpa ito? Paano ito nagkaroon ng ganoong epekto? Habang lumalalim ang karayom, naramdaman ni Harvey ang sakit sa kanyang dibdib. Naghinala siya na kapag ang karayom ay ganap na pumasok sa manika, ang kanyang puso ay sasabog. Sa sandaling iyon, kahit si Harvey ay kailangang pumirma sa paghanga. Si Ghostface ay karapat-dapat na tawaging elite ng Origin Ninjas. Ang pamamaraan na ito ay kakilakilabot, mapang-akit, at ganap na pinangungunahan nito ang target nito. Break. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at kinagat lang ang tuktok ng kanyang daliri at naglabas ng ilang patak ng dugo. Isang patak ng dugo ang nahulog sa kay Ghostface, na nahuli ng hindi namalayan, at ilang patak ang nahulog sa manika. Agad na namilipit sa sakit ang mukha ni Ghostface habang umaawit. Napasigaw siya sa sakit at agad na tumigil sa pag-awit. At pagkatapos, ang manika ay nagsimulang mapalibutan din ng puting usok. Napatingin si Harvey sa nangyayari, at parang may na-realize siya. Mahinahon niyang sinabi, sa kaibuturan nito, isa lang itong sumpa mula sa Island Nation. Bagamat mabisa ito, sa huli, ito ay ilang masasamang pandaraya. Napaka-unpresentable. Pagkatapos, humakbang si Harvey at agad na humarap kay Ghostface at inabot ang palad. Sampal. Malinis na tumama ang sampal sa mukha ni Ghostface,
at agad nitong sinira ang sumpang pilit niyang ipagpatuloy ang pag-awit. Sa sandaling iyon, agad ding nawalan ng kapangyarihan ang manika at nasunog sa abo na napapaligiran ng itim na usok. Natigilan si Ghostface nang makita ang nangyari at agad na umungol. Ang tanga mo, ang lakas ng loob mong sirain ang kayamanan na pagmamay-ari ng Origin Ninja. I will have your life for this. Hinugot ni Ghostface ang Longsword sa likod niya, at wala siyang pakialam sa kahit na ano dahil agad niyang inatake si Harvey. Sa isang banda, galit na galit talaga siya. Sa kabilang banda, hindi siya makapaniwala na hindi naapektuhan si Harvey ng sinumpaang manika. Medyo naging mas confident si Ghostface pagkatapos nito. Ang kanyang pag-atake ay mas mabilis sa pangalawa, na nagiging mas brutal. Pagkatapos noon, ang kanyang talam ay halos naging mga kislap ng liwanag at kidlat, na para bang kinunan ni Ghostface ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa bawat pag-atake. Sa kasamaang palad, ang pagbibigay ng kanyang lahat ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng mga huling pag-atake, tila kalmado pa rin si Harvey, ngunit namutla ang mukha ni Ghostface. Malinaw na nasugatan na ang kanyang kaibuturan, at ang pinsalang natamo niya ay napakalubha. You just won't do, napabuntong hininga si Harvey matapos makita ang nangyari. Tapos, binato niya ulit ng suntok si Ghostface. Whoosh! Muling itinaas ni Ghostface ang Longsword sa kanyang kamay sa malamig na ekspresyon at nilaslas. Klang! Sa sandaling nagtagpo ang talam at kamao, ang talam ay agad na nabasag, at si Ghostface ay itinapon sa hangin. Agad na bumagsak si Ghostface sa lupa. Napaluhod siya at umubo ng isang subo ng dugo pagkaraan ng mahabang sandali, at saka lang siya tumayo na may madilim na ekspresyon. Ga! Pagkatayo niya ay may tumulo na dugo sa gilid ng labi niya. Halata ang kabog ng kanyang dibdib, at siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Siya ay kritikal na nasugatan sa pamamagitan ng isang tama, at iyon lamang ang makapagsasabi kung gaano kalakas si Harvey. Samantala, hindi na mapakali si Harvey na magsayang ng hininga sa kay Ghostface. Agad siyang tumalon at pinalo muli ang kanyang kamao. Whoosh! Biglang may sumulpot na ilang ninja sa kanilang paligid. Halatang nakita nilang dahado si Ghostface. Pero pinalayas na sila ni Harvey nang magkalapit lang sila. Walang ibig sabihin ng mga ninjas mula sa Island Nations kapag kaharap si Harvey noong siya ay seryoso. Mabilis. Gamitin ang martial arts weapons. Muling nagdilim ang ekspresyon ni Ghostface nang makita niyang hindi mapigilan si Harvey at sumigaw sa kanyang mga nasasakupan. Si Ghostface ay palaging kumikilos ng makatwiran. Habang pinagmamasdan niya si Jean mula sa malayo, marami siyang mga elite na nagbabantay sa kanya. Halimbawa, lahat ng 5 ninja na nagpakita ng kanilang mga sarili ay nilagyan ng Royal Flush upang mailigtas nila siya sa mga kritikal na sandali. Ngunit gaano man siya umungol, wala man lang reaksyon mula sa mga palumpong. Nagulat si Ghostface. Napagtanto na niya na may mali. Malamang napatay na sila. Pero ang problema ay nasa harapan niya si Harvey. Kung gayon, sino ang mga nagpunas sa kanyang pananambang? Tumawa si Harvey na parabang nabasa niya ang nasa isip ni Ghostface. Huwag masyadong suriin ang sitwasyon. Dahil lamang sa mayroon kang ilang mga trick sa iyong manggas ay hindi nangangahulugan na hindi ko magagawa ang parehong, tama. Huwag mag-alala. Ang lahat ng iyong mga tao ay naghihintay para sa iyo sa impyerno. Makakapagpahinga ka ng mapayapa. Kumurap-kurap ang figure ni Harvey pagkatapos niyang magsalita habang pinupulot ang Longsword sa lupa na nabasag sa kalahati at sa kanilaslas sa katawan ni Ghostface. Spurred, habang nagawa ni Ghostface na umatras ng kalahating hakbang at naiwasan ang nakamamatay na strike sa isang kritikal na sandali, mayroon pa ring malalim na sugat sa kanyang katawan. Hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang laban nila ni Harvey, at mabilis siyang umatras habang hawak ang sugat niya. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako ngayon, Sverker. Si Ghostface ay mabilis. Marahil dahil alam na niya ngayon na siya ay malinaw na nasa panganib, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa dati habang siya ay tumakas sa mga bundok sa likuran niya ng buong lakas.
Samantala, si Harvey naman ay nakasunod lang sa kanya sa malumanay na bilis. Dapat niyang patayin si Ghostface ngayong gabi, anuman ang mangyari. Kung hindi, kung ang isang tulad niya ay nakipagblend sa publiko ng Grand City, magiging mahirap para sa kanya o kay Veda at sa iba pa. Gayunpaman, hindi likas na humakbang si Harvey. Gusto niyang makita kung may ibang sumusuporta sa kay Ghostface. Hindi nagtagal, umakyat silang dalawa sa isang matarik na bangin, at natagpuan ni Harvey ang kanyang sarili sa isang madilim, na sinaunang kagubatan. May daanan sa loob ng kagubatan, at mukhang medyo luma na. Nagsindi ang mga oil lamp sa gilid ng kalsada habang umaalingaw-ngaw ang apoy sa dilim. Dahil sa liwanag, lalo pang naging nakakatakot ang kagubatan. Kumunat ang noo ni Harvey. Ang ilang lugar na tulad nito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa maikling panahon. Mukhang matagal na itong na-set up ng Skyplane. Hindi sila sumuko sa pagsira sa bansang H. Matapos itong bigyan ng ilan pang tingin, hindi pinansin ni Harvey ang paligid, at ang kanyang tingin ay nahulog sa figure ni Ghostface sa unahan. Nang maabot ni Ghostface ang halos ilang daang talampakan sa kagubatan, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang maliit na repiteng na pana ang lumitaw sa kanyang kamay. Hindi man lang siya lumingon at agad na hinatak ang gatilyo kung saan pupunta si Harvey. Whoosh! Kalmado ang ekspresyon ni Harvey. Nang makita niya ang mga bolts na lumilipad patungo sa kanya, pinadyak niya lamang ang kanyang paa sa lupa. Ang mga bato ay nagpaputok paitaas at agad na pinalihis ang lahat ng mga bolts. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ghostface nang mapalihis ang kanyang pag-atake, at mabilis siyang umatras. Lalong bumilis ang pagtakas ni Ghostface dahil halatang alam niyang mamamatay siya sa matinding kamatayan kung mapunta siya sa mga kamay ni Harvey. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang sinusundan si Ghostface nang hindi nagmamadali. Iyon ay dahil masyadong sinadya ang mga kilos ni Ghostface, na para bang nag-aalala siya na hindi siya susundan ni Harvey. Kaya naman, sa kabila ng pagsubaybay ni Harvey sa bawat hakbang ni Ghostface, palagi rin siyang nakabantay. Ang isang leon ay mangangaso ng buong lakas kahit na ang biktima ay isang liebre lamang. Hindi sa banggitin si Ghostface, o marahil ito ay mas mahusay na sabihin na ang mga interlopers mula sa Skyplane ay hindi liebre. Sila ay mas katulad ng mga hyena. At ayon binagtas nilang dalawa ang sinaunang gubat, isa sa harap at isa sa likod. Palagi nilang pinapanatili ang layo na halos 100 talampakan mula sa isa't isa. Minsan, magiging mas mabagal si Harvey dahil makakatagpo si Ghostface ng lahat ng uri ng aksidente sa harapan, na nagiging sanhi ng pagkahadlang sa kanyang mga aksyon. Ngunit sa sandaling bumilis si Harvey, mas mabilis din ang ekikilos ni Ghostface. Ang dalawa sa kanila ay parang mortal na magkaaway, na si Ghostface ay tumatakbo at si Harvey ay humahabol, ngunit si Ghostface ay hindi kailanman ganap na makatakas. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarating si Ghostface sa isang clearing. Sa gitna ng clearing na ito, mayroong isang sinaunang istruktura na tila isang shrine na itinayo sa estilo ng arkitektura ng Island Nation. Mayroong hindi mabilang na mahabang espada na nakapalibot sa lupa sa labas ng dambanang ito. Ang iba sa kanila ay sira, ang iba ay kinakalawang, ngunit karamihan sa kanila ay napapaligiran ng hindi maipaliwanag na aura ng dugo. Nang makita ni Ghostface ang gusaling ito, agad na uminit ang kanyang ekspresyon. Huminga siya ng malalim at agad na sumigaw, "Dinala ko siya dito, Smirker." Hindi lang sinira ni Harvey ang plano natin, kundi mortal na kaaway din siya ng Skyplane. Kung hindi natin siya papatayin, hindi tayo makakapagpaliwanag sa Skyplane. Brutal ang ekspresyon ni Ghostface habang sumisigaw. Pagkatapos, lumingon si Ghostface at pinandilatan si Harvey habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata nang makarating siya sa gilid ng clearing na may kakaibang ekspresyon. Habang si Ghostface ay kanina pa sinisigaw ang pangalang Smirker, nang makarating siya sa lugar na ito ay napagtanto ni Harvey na si Smirker ay malamang na hindi isang ordinaryong tao. Ang tanga mo, isang lalaking nakasuot ng robe ang lumabas sa shrine sa oras na ito.
Binigyan niya ng tingin si Ghostface, parang nakakatakot ang boses niya. Ghostface, sabi mo tatanggalin mo ang target natin kapag tinanggap mo ang misyon. Pero sa huli, ano pa ang silbi mo maliban sa magdala ng kahihiyan sa ating pangalan? Walang silbi. Ganap na walang silbi. Agad na lumitaw ang figure ni Svirker sa isang plataporma bago ang dambana. Curious na tumingin si Harvey sa lalaki at nakaramdam agad siya ng kaunting pagbabante sa kanya. Mukhang hindi nasusukat ang kapangyarihan nitong Origin Sword Style Elite mula sa Sky Plane. Iba talaga ang aura niya sa iba. Ngumiti si Svirker kay Harvey, na parang naramdaman niyang nakatitig sa kanya si Harvey. Pagkatapos, muli siyang tumingin kay Ghostface. Kung gusto mong gawin ko ang isang bagay tungkol dito, walang magiging anumang problema. Pero tandaan mo, pagkatapos nito, pangungunahan ko ang lahat ng operasyon sa Grand City. Ang Origin Ninjas ang magiging subordinate ko. Medyo nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Ghostface, ngunit agad siyang sumagot. Ayos lang yan. Sumasang-ayon ako sa ngalan ng lahat. Mabuti, tandaan mo ang iyong pangako. Pagkatapos nito, gumawa si Svirker ng isa pang hakbang pasulong. Agad siyang lumapag at tumayo sa hawakan ng isa sa mga mahabang espada na ibinaon sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya, tila isang walang katulad na Grandmaster. He proudly looked at Harvey before chuckled and asked, "You're the representative of the Country H Martial Arts Alliance, Harvey, am I correct? I heard you're the most powerful man in the Alliance. Pero ngayong nakita sa personal, medyo ordinaryo na ang itsura mo. Kahit na malakas ka, malamang na wala kang utak dahil napunta ka sa isang halatang bitag." Casual na sumagot si Harvey, may posibilidad ba na wala akong pakialam sa iyong tinatawag na mga bitag? Ngumuso si Svirker nang marinig iyon. Ang mga taong ganoon ay marahil ay umiiral, ngunit ang taong iyon ay tiyak na hindi ikaw. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kunin ang alinman sa mga espada at patayin ang iyong sarili. Huwag sayangin ang aming mahalagang oras. Maaari kong iwanan ang iyong katawan nang hindi nagalaw pagkatapos nito. Paano ang tunog na iyon? Tumango si Harvey. Totoo, ito ay isang magandang pagpipilian. Gawin mo, kung gayon. Kung hindi, madumihan lang ang kamay ko. Naningkit ang mga mata ni Svirker nang marinig ang sagot ni Harvey, halatang galit na galit. Sa sumunod na sandali, ikinaway niya ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos, nagsimulang mag-vibrate ang isang longsword na nakasampay sa lupa bago agad bumaril patungo kay Harvey. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Harvey habang winuwagayway ang kanyang kamay, at lumipad pasulong ang putol na longsword sa kanyang kamay. Klang! Ang kanilang mga talam ay agad na nagsalubong sa isa't isa, at ang malalakas na mga talam ay pumutok, na parang may nabuong maliit na araw sa pagitan nila. Kawili-wili, sabi ni Svirker habang naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang makitang naharang ni Harvey ang kanyang pag-atake. Ang dahilan kung bakit siya binigyan ng pangalang Svirker, ang Black Spear, ay isang testamento sa kanyang kapangyarihan. Muli niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at sa pagkakataong ito, daan-daang mga espada na nakasampay sa lupa ay agad na bumangon sa hangin at inatake si Harvey mula sa lahat ng direksyon. Maririnig ang mga string ng sonic boom na tumatagos sa eardrum ng isa habang ang mga ilaw mula sa mga blades ay tumatawid sa isa't isa. Klang! 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 Ngunit sa sorpresa ni Ghostface, iniabot lamang ni Harvey ang kanyang kamay at hinawakan ang unang longsword na inilunsad sa kanya at ginamit ito upang simulan ang tumpak na paglihis sa lahat ng mga longsword na sumunod. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga pag-atake ni Svirker ay ganap na napigilan. Ang kanyang pag-atake ay naging walang kabuluhan. Nang matapos ang pag-atake, iniwagayway ni Harvey ang mahabang espada sa kanyang kamay, at ang lahat ng mga talam ay nabasag sa mga piraso, na nagpaputok sa paligid. Sapat na ito para maging madilim ang ekspresyon ni Ghostface. Hindi niya inaasahan na magiging dehado si Svirker kahit na sa ganitong oras. Samantala, ang paghamak ni Svirker ay nawala, napalitan ng isang sorpresa sa lakas ni Harvey. Malapit na ang turn ko, tama.
Matapos madaling pigilan ni Harvey ang pag-atake ni Sverker, kumilos si Harvey at tumalon sa ere. Bumaba ang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang pinakamakapangyarihang martial art sa mundong ito ay ang pinakamabilis. Ang pag-atakeng ito ay hindi naman komplikado, ngunit isang tingin lamang ay sapat na upang magdulot ng takot sa puso ng isa. Lalo na si Ghostface. Nang makita niya ang pag-atake ni Harvey, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na takot sa loob niya. May pakiramdam siya na, kung gugustuhin ni Harvey, madali niya itong mapatay sa lugar. At saka, naintindihan din niya na noong kinakalaban siya ni Harvey, malamang ay hindi man lang niya ginamit ang 70% ng buong kapangyarihan niya. Will of the Blade. Nang makita si Harvey sa pag-atake, ang ekspresyon ni Sverker ay naging gulat din. Nasanay na siya sa paggamit ng espada sa loob ng maraming taon, ngunit hindi siya nagising sa Will of the Blade. Hindi niya inaasahan na madyay gising pa pala si Harvey dito sa kabila ng kanyang murang edad. Whoosh! Si Sverker ay hindi nang ahas na harapin ang gayong simpleng ngunit nakakatakot na pag-atake ng direkta. Ang tanging nagawa niya ay mabilis na umatras at sumugod pabalik. Halatang iiwasan niya ang pag-atake bago gumawa ng anuman. Maaaring mabilis si Sverker, ngunit mas mabilis si Harvey. Tulad ng mabilis na pag-atras ni Sverker, nagpakawala rin si Harvey ng kanyang pag-atake. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay parang anino na humahabol kay Sverker. Sa isang kisap mata, ang espada ay inilunsad kay Sverker na parang isang bala na tumatama sa buong gabi na pinaputok mula sa isang baril. Ang balabal ni Sverker ay lumipad habang ito ay humahampas sa hangin, habang ang kanyang figure ay patuloy na dumadaloy sa bug zone ng hangin. Klang! Nang siya ay laslasin na sa dalawa, agad na hinugot ni Sverker ang sikat na espada mula sa Island Nation na itinatago niya sa kanya at nilaslas pataas, na humarang sa pag-atake sa imposibleng sandaling iyon. Ha! Bago pa man makapag-smirk si Sverker, binitawan na ni Harvey ang hilt, at sinaksak ng kanyang daliri ang mga mata ni Sverker. Si Sverker ay likas na ikiniling ang kanyang ulo at iniwasan ang pag-atake ni Harvey. Ngunit sa sumunod na sandali, tanging kadiliman ang nasa kanyang paningin. May sakit sa kanyang mukha, at umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang sampal. Sampal! Kasabay nito ang tunog ng sampal sa hangin, at natapon si Sverker habang nakasalampak sa lupa. Arg! Si Sverker ay umubo ng isang subo ng dugo habang gumagapang siya pabalik, na nanginginig. Bakas lang sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Nang makita ni Ghostface ang sandaling ito, tanging ang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang mukha. Imposible! Paano ito posible? Parang mababaliw si Ghostface nang makita ang nangyayari. Hindi niya akalain na magiging dominante si Harvey sa laban na ito. Tinalo ni Harvey si Sverker sa isang sampal lang. Paano ito? Sino ka? Sa kapangyarihang tulad nito, hindi ka maaaring maging isang kinatawan lamang mula sa Country Age Alliance. Ang iyong kapangyarihan ay mas malapit sa kapangyarihan ng isang taong nakarating na sa pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Iilan lang sila sa mundong ito. Dahan-daang pinunasan ni Sverker ang dugo sa kanyang labi, na may gulat na ekspresyon. Nakagawa siya ng maraming hula sa pagkakakilanlan ni Harvey, ngunit wala sa kanila ang kasing bata ni Harvey. Pagkatapos, may pumasok sa isip niya. Isang pangalan na nagawa niyang manganginig sa kanyang isipan. Kabanata 760. Masyadong kang maraming nalalaman. Sa pag-iisip nito, si Sverker ay natuyo, at sinabi niya sa nanginginig na boses. Ikaw ang maalamat ng Country Age Sword Camp Military. Ang buhay na alamat, ang punong instructor. Nang marinig ito, nabigla rin si Ghostface, na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Paano ito posible? Paano kaya ang taong iyon? Iyon ang kinatatakutan ng Island Nation at maging ng Sky Plane. Napabuntong hininga si Harvey York at hindi na tumingin kay Sverker, bagkus ay nanliit ang mga mata niya kay Ghostface. Bigla siyang ngumiti at sinabing, Ghostface, may itatanong ako sa iyo. Ano ang 1+1? Walang kamalay-malay na sinabi ni Ghostface 2.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Harvey York na may panghihinayang na ekspresyon. Ikaw, Sverker, lahat kayo ay may mga pagkukulang. Ibig sabihin marami ka ng alam. Nang sumunod na sandali, nanginginig ang kanang kamay ni Harvey. Ang espada ng Island Nation sa kanyang kamay ay agad na naging pira-piraso at lumipad patungo sa dalawa. Swash! Sa isang simpleng kilos, lahat ng layuning pagpatay sa larangan ay hamupa. Ang mga kamay ni na Ghostface at Sverker ay sabay na nagtakip ng kanilang mga lalamunan at dahan-daang bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, isa lamang ang hindi masabi na panghihinayang sa mga mata ni Sverker. Kung hindi niya nakilala ang taong nasa harapan niya, hindi siya mamamatay, di ba? Kinaumagahan, nang sumulpot si Harvey sa bahay ni Veda, ay alas 7 na ng umaga. Tinapik muna niya ang dumi sa sapatos niya sa stone slab sa harap ng pinto at nagbanlo ng maigi ng mga kamay bago pinindot ang doorbell. Representative York, bumalik ka na. Tumango ang isang katulong at yumuko kay Harvey, habang patuloy na yumuyuko upang linisin ang mga batong slab sa lupa. Tila may malabong kulay ng dugo sa mga bitik ng mga slab ng bato, ngunit sa pamamagitan ng pagbabanlo ng malinaw na tubig, ay matagal na itong hindi nakikita. At ang orihinal na amoy ng dugo sa hangin ay tila unti-unting nawala sa sandaling ito. Masasabi lamang na kahit ang mga taong nakakaalam kung ano talaga ang nangyari dito noong gabi, at medyo hindi makapaniwala na nangyari ito sa mga oras na ito. Maya-maya, may nagsimulang magluto sa dining room, at isang mahinang aroma ang kumalat mula sa direksyong iyon. Pumasok si Harvey at nakita niya sina Jeffrey at Veda na nag-aalmusal. Nang makitang paparating si Harvey, espesyal silang naglagay ng posisyon para kay Harvey at gumawa ng isang kaldero ng tsaa. Si Harvey, pagkatapos ay umupo at humigop ng kanyang tsaa, ngumiti siya at sinabing, "Naging maayos ang lahat kagabi, tama ba?" Uminom ng tsaa mismo, ngunit kumunat ang noo ni Veda at sinabing, "Hindi lang ito makinis, ngunit mayroon ding hindi inaasahang kagalakan." Dumating ang mga tao ng taga-isla, at si Jean ay lumitaw kasama ang isang grupo ng mga elite. Sinabi ni Clarion sa amin na may tumawag sa kanya sa oras, ngunit ang numero ng telepono ay kakaiba. Hindi niya alam. Nang marinig ito ni Harvey, lumingon siya at sinabing, kung gayon, ginawa ba talaga ito ni Dan? Hindi lang niya gusto na patayin tayo ng mga taga-isla ng malinis. Nais din niyang bigyan ng kredito si Clarion para sa kanyang napapanahong pag-save. Ito ba ay para bawiin ang nawawalang puso ni Clarion? Magandang paraan, ang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa pakikipag-usap tungkol dito, mukhang emosyonal si Harvey. Kung hindi ko hulaan, ito ay dapat para sa pagiging pinuno ng Grand City. Tinapos ni Jeffrey ang pag-inom ng tsaa at malamig na ibinuka ang kanyang bibig. Nakakalungkot na ang mga tao ay hindi kasing husay ng mga kalkulasyon ng langit. Bagamat magagaling ang mga elite ng Sky Plane, wala ito. Kaya, normal na mabibigo si Dan.